Sabi ng ospital, nasa morgue na patay. Pagdating ng anak sa morgue, wala naman ang bangkay. Sabi pa ng punerarya, money down muna para sa kanilang serbisyo. Isang malaking kalokohan yan. Ilabas niyo muna ang bangkay. Ganito huling nakita ng anak na sila Arnie ang inang si Maura. Maalalahaning ina, dinapuan ng sakit sa edad na 70. Dinala namin si mama sa hospital kasi sumasakit ang tiyan niya. Tsaka nilalagnat siya. Ngayon ang sabi sa amin sa hospital is may infection daw sa dugo na tinamaan yung kidney niya. Kulang-kulang 2 linggo kami sa hospital. Nakipagpalitan ako sa kapatid ko. Sabi ko, Jess, ikaw muna magbantay kay mama. A 23 ng Hunyo, matapos ang mahigit 1 linggong pagkakaratay sa East Avenue Medical Center, pinawian na ng buhay si Nanay Maura. Pero nang balikan ng ina sa ospital, hindi lang buhay at kaluluwa, pati katawan ni Nanay Maura nawala. Nung gabi pala na yun, namatay ng mama ko. Pumunta po kami sa SAB na claim namin si mama. Tapos sabi nga po, pinadala na daw po sa punerarya. Nauna na raw pala ang bangkay ni Nanay sa punerarya. Before the release ng cadaver, it should be after 6 hours. Kasi alam namin na the moment na mag-i-stay ng more than 6 hours yan, pwedeng mamaho yan at magpopos ng health hazard sa environment ng hospital. I-turn over namin yan dun sa accredited funeral parlor namin, which is yung Prime. Pinuntahan nila Arnie ang Prime Funeral Homes upang kunin ang mga labi ng ina. Pero nang ipakita ng tauhan ng punerarya ang bangkay, mukhang na-over sa makeover. Po, nung galing ako ulit sa taas, yun ang binibigay sa akin. Sabi ko, hindi po yun ang nanay ko. Sabi sa amin, Mrs., yun ang nanay mo. Kasi ang serial number ng kamay niya is 184. 184 ang mama mo. Sabi ko, hindi po yun ang mama ko. Binigay ko yung picture. Malayo talaga sa itsura. Bandang huli, umamin raw ang punerarya. Nawawala ang labi ni Nanay Maura. Sabi niya sa akin, parang ano niya sa amin, ang habol namin, yung magkaroon lang kami ng abuloy. Kasi marami nang gustong tumulong sa amin yung malaman na patay ng mama ko Ang sabi naman nito, tanggapin na lang daw namin yung patay na yun para ma-absuelto namin yung mga pagkakautang namin. Sabi ko, hindi ho pwede. Kasi hindi ho yan ang patay namin. Sus, Ginoo, pati ba patay ngayon, may proxy na? Walang nagawa sila Arnie kundi tiisin ang pangungulila sa inang hindi mahagilap. Kaya tanging asawa na lang ang naging kaagapay. Mas mahirap pa palang hanapin ang patay kaysa sa buhay. Makalipas ang ilang linggo, hindi pa rin matahimik sila Arnie sa paghahanap sa bangkay ng ina. Pabalik-balik po kami. Ngayon, hiningihan po kami ng 5,000. Tapos wala naman po nag-disponer na naman kami 5,000. Pagbalik na naman namin, hiningihan na naman kami 8,500. Naghahanap na naman kami ng pandagdag. Ngayon, nung bumalik na naman kami, hiningihan na kami ng 25,000. Ngayon, sinabi namin hindi talaga namin kaya. Babalik ako doon, sabi ko pwede hubang masilip ang mama ko. Ang sabi po nila sa akin, hindi na po pwede kasi nasa loob daw ng freezer. Hindi na pwede makita. No money, no body policy? Ang aming agreement dyan with the Prime is that halimbawa, na-claim na yung cadaver at nandun na sa kanila, walang babayaran ang
relative ng pasyente sa crime. Libre yun kasi social responsibility na yun ng Prime for safekeeping only. Kasi sila naman accredited namin dito sa hospital. Yun naman pala, libre ang pansamantalang missing safekeeping. At ang mahigit 20,000 na sinisingil na punerarya para raw sa serbisyo ng bangkay ng ina nila Arnie. Hindi namin lubos na isip ang kapabayaan ng punerarya. Nagawa pang maningil sa serbisyo raw nila. Isang buwan na nakalipas, walang linaw kung nasaan ang bangkay ng ina nila Arnie. Misis, tanggapin nyo na lang na yun ang patay nyo. Sabing gano'n sa akin. Sabi ko, hindi po pwede. Kasi, ang patay nyo pala, naipalit namin, nagkapalit lang. Siya na mismo nagsabi sa amin, nagkamali kami ng bigay doon sa taong nag-claim. Ay sos! Isang Arthur Abarquez na raw ang umangkin ng kanyang ina. Yung mga unang punta namin, hindi pa nila sinasabi sa amin. Sinasabi lang nila sa amin na baka daw, mali lang sila ng hugot. Kamali lang sila ng hugot sa freezer. Nagtalo kami nung nag-claim sa mama ko, nasabi niya mama daw niya. Noong time na yun, nakalibing na. Nailibing na nila. Kaya ang pagdadalamhati nila Arnie, napalitan ng galit. Sa galit ko, sobra-sobra galit ko kasi marami na po kami na perwisyong tao. Nabaon na po kami sa utang. Tawa ko lang talaga ang nagpursige sa akin na hindi na pwedeng ganyan ang gagawin nila sa'yo, parang ginagawa ka na nilang tanga eh. Nitong nakaraang katapusan ng Hulyo, nakaharap nila Arnie sa tanggapan ng punerarya ang nakapalitan raw ng bangkay ng kanyang ina. Naging mainit ang pagtatalo. Ang inaway ko po yung taong nag-claim. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba nakita na hindi yun ang mama mo? Mukhang wala naman sa loob na dumipensa ang isa. Nagtaka rin po ako dahil nagbago yung itsura niya. Eh, ang sabi naman po ng mga kaibigan din po niya, kakilala, gawa raw po nung gamot na inilagay sa kanya. Eh, panahon na yun, litong-lito rin po. Dahil ang nasa isip ko po, nanay ko po yun. Ina-expect ko po talaga ron. Nanay ko yung binigay nila. Nanay ko. Teka, mukhang biktima lang ang dalawang anak na naulila. Sino nga ba ang may sala sa pagkakapalit ng bangkay na nawawala? Kasi 6 hours na preserve ka agad yung cadaver. Nung namatay man yan, halimbawa binabantayan yan o whatever, madali mo pa rin ma-identify. Wala namang fracture o whatever na nangyari sa mukha. Hindi naman siguro ganun para ma-deform o whatever ang mukha niya at hindi siya ma-identify ng relative niya. Sagot naman ng operations manager ng punerarya. Bangkay ang dinala dyan noong June 24. No? Tapos after 4 days, nag-claim yung isa, no? Yung sa Abarquez. So, sinabi na lang niya, sige, total, dyan naman ang pangalan, ipadala nyo na lang dun yung bangkay. Iintayin ko doon sa Bugbugurulan. So, means na hindi niya tiningan. Malinaw sa mga sagot na magkasabwat SK ng hospital at ng accredited itong punerarya. Kasalanan raw ni Arthur Abarquez. Namatayan na, nawaw mali pa. At ngayon, itinuturong may sala sa paglilibing ng bangkay ng iba. Wow naman! Sing tigas kayo ng malamig na bangkay para ipukol ang sisi sa iba. Una, nakalimutan yatang abisuhan ng pamunuan ng ospital ang pamilyang naulila bago inilabas ang bangkay papunta sa punerarya. Pangalawa, bakit nagmamadali ang punerarya na maserbisyuhan ng patay gayong karapatan ng kaanak na pumili ng puneraryang magsiserbisyo sa kanilang yumaong kaanak? It's more on control mechanism na yun nung mga tao siguro na nagmamanage nung cadaver. The moment na na-admit ang patient, mayroong tag yan, name tag. Hanggang sa ma-discharge ang pasyente, patay man siya o buhay, pag ibinabayan, mayroong pang papel na nakalagayan dyan na pangalan na malaki. Mas reliable is yung tag and at the same time, yung undertaker slip namin at pinapapirma namin na talagang yung identification ng nire-release namin is yun talaga yung pangalan niya. Ayun! Accredited nyo yung punerarya ha? At ngayong nobody na at napalitan ng ibang bangkay, sinong may sala?
nobody but you. Meron dahil doon sa lista ng pangalan, maaaring yung sa Abarques napunta doon sa name ng nanay nila, parang baligtad na gano'n. Walang embalsamador tungkol doon eh. Ang sa kanya paggagamot lang. Yung pagdidispatch siya, siyempre nasa sa opisina yun dito sa Pwede po sila maging liable for damages po. So pwede pong pagbayarin yung funeral homes dahil dun sa emotional na trauma na tinamo ni Laarni dahil dun sa hindi pagkakuha ng bangkay ng kanyang namayapang ina at naibigay pa sa ibang tao at naipalibing ito nang hindi man lang naibuburol nila. Patay! Patungo itong grupo ng Tutok Tulfo dito sa Prime Funeral Homes para kumprontahin namin itong may-ari, pamunuan ng nasabing puneraria. Kaya sinadya, kaya hindi sinadya na nagkapalit yung mga bangkay at kasama ko rin itong pamilya ng isang biktima. Ngayon sinasabi nila yung bangkay ng nanay nila na ilibing na ibigay sa iba. At ngayon ay pinipilit sila kunin na lamang itong hindi naman nila kaano-ano. Hindi naman tama. Porque patay na lang, ano yan, parang gamit. Total, patay na. Sige na lang. Hindi naman po pwede. Kaya hindi na kami nakatiis. Punta kami rito, wala na pa rin patay namin. June 23, nang nagpunta kami rito, sabi mo kalilibing. Nung ano pa lang, 3 weeks pa lang, wala pang June 23, sabi mo nagkapalit ng tag, yung pala nakaburol na. Okay. Lately lang tayo nagkausap. Sinabi mo nakalibing na, ngayon ililibing, tumabing 23. 20 kami pumunta rito. Oo. Ibig sabihin, at rest pa pala, wala nang patay namin dito. Paano mangyayari yun? Kasi nga po, yung napalagay sa listahan dito po sa amin, no? Pero ibig ko sabihin, boss, may tag mo yun eh. Oo nga. O kaya nga, ano nangyari doon sa tag na nakalagay mo sa katawan ng tao? May pangalan, ano? Oo, may pangalan Parang dito. nagkapalit ng pangalan. Saan mo napalitan? Dito. Dito na. Hindi. Since kayo ho nagkamali dyan, kayo ho gumawa ng paraan na maayos ho ito. Kabala ho na ito na ginawa ho ninyo ay ito na ho yung huli. Ano po? Kasi ho, hindi ho maganda sa negosyo yan. Ikalawa, hindi rin ho maganda tignan na yung patay ng iba ay ibibigay niyo sa iba. Huwag nyo na ho ulitin yan. Ulit po ng Ayon sa pamunuan ng punerarya, wala nang poproblemahin sila Arnie sa bayarin. willing ako na tulungan sila sa pagkuha ng patay sa sementeryo, paghahatid sa bahay, at ihahatid sa sementeryo. Yun, sinasagot yun libre. Yun ang tulong na may bibigay ko sa kanila. Pero walang kabayaran ang hirap ng kalooban na namatayan ng ina, mapalitan pa ng bangkay ng iba. So dapat po ay bukod dun sa gastusin na dapat sila gumastos sa pagpapa-exhume ng bangkay, sila pa dapat ay magbayad ng danyos. Bukod pa to sa administratibong kaso, pwede pang isanction sila tungkol sa kanilang permit to operate po. Tutukan ang katotohanan sa nawawalang bangkay, mahuhukay na nga ba?